ating lahat, sa lahat po ng nanonood at nakakarinig ng ating online sambang gabi, ang pagkausap at pagsama ng ating Panginoon ang sumaating lahat. Naniniwala po ba kayo sa kapangyarihan ng ating Panginoon? Naranasan niyo na po ba ito personally? Yung pangyayari ng buhay niyo na mukhang imposible yung bagay na ito, ngunit noong ipinagkatiwala ninyo sa Panginoon, ginawang posible ng Panginoon. Ikwento ko lamang po ang personal experience ko. Meron po ako naging kasama dati, and dumating po yung time na yung kasama ko yun na yun was greatly stressed because of personal problems, financial problems, family problems, tas malayo pa siya sa family. Maging sa pag-aaral, meron din siyang problem kasi that time, graduating siya and may posibilidad na hindi siya makagraduate. Naghalo-halo na ang problema niya sa buhay. Sabi nga, parang binagsakan na siya ng langit at lupa, tas inalog-alog pa. Kaya dumating yung time na parang nawala na siya sa tamang kaisipan. Kung ano-ano na yung kanyang mga sinasabi, di na rin makausap ng maayos, and may mga hallucination na siya ng mga nakikita, hindi na rin siya pwedeng mag-isa. In short, hindi na siya yung normal na siya. Para maprotektahan ang kanyang identity, kunting tao lamang ang nakaalam. And may group of friends po kami na every night kasama siya na sama-sama kaming nananalangin. Ipinagkatiwala namin sa Panginoon ang lahat ng bagay. Many days ang lumipas, ganun pa din, at marami na ang nakakapansin. Pero we believe na kaya siyang pagalingin ng Diyos at mapapagtagumpayan niya ang pagsubok na iyon. Continue lang kami sa pag-pray. Then one day, habang devotion time, may dinodrawing siyang place. Parang sinabi sa akin ni Lord na pumunta kami doon sa place na yun. So pumunta po kaming dalawa doon. Yung place na po na yun, tabi yun ng kalsada. So pagkababa po namin doon sa lugar na yun, sabi ko sa kanya, let's pray. Pero in my mind, Lord, nasa tabi kami ng kalsada. Maraming mga taong dumaraan. Pero sabi sa akin ni Lord, mag-pray kami. And then, we prayed. Pinag-pray ko siya doon. I prayed there, and talagang nagsumam ako kay Lord. I don't even remember paano or gaano kami katagal doon, but one thing I remember, I felt the power of the Lord that time. And then when we finish praying, we both say amen. Tapos lumakad na yung kasama ko, iniwan ako. Tapos nagyaya kumain. Tinanong ko siya, kamusta ka? And boom! Parang walang nangyari. Nakabalik na siya. Parang one click, okay na siya. Tapos tinanong ko siya, pinaglolo ko mo lang ba kami o pinagtitripan? Pero parang wala naman siya naalala. Meron man pero dreams lang. Siya na ulit siya. At grabe, lubos-lubos na pasasalamat ko kay Lord. Totoo ba ito, Lord? May mga bagay talaga na gugulatin ka ni Lord. It may seem impossible, but posible kapag si Lord ang kumilos. Ganon din naman sa pagdating ng Panginoong Jesus ang kanyang kapanganakan. In our mind, it may seem impossible, paano nagdalang tao ang isang berhen? But by the power of God, all things are possible. Kaya may Pasko, ipinanganak ang ating Panginoong Jesus, ang ating tagapagligtas, ang Panginoong Jesus na katuparan ng propesiya, ang Panginoong Jesus na lagi natin kasama. God here with us, and His name is Jesus. Ito po ang title ng ating pinag-aaralan ngayon. God here with us, and His name is Jesus. So matatagpuan po sa Mateo 1, verses 21 to 23, ang ating text na nagsasabi, magsisilang siya ng isang batang lalaki at Jesus ang ipapangalan mo sa sanggol, sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Nangyari nga ang lahat ng ito upang matupad ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta. Maglilihi ang isang berhen
at magsisilang ng isang sanggol na lalaki at tatawagin itong Emmanuel. Ang kahulugan nito'y kasama natin ang Diyos. Tayo po'y sandaling manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa gabi ito. Salamat po sapagkat dumating ka para sa amin, para kami iligtas. Salamat po sa Pasko na nagpapaalala sa amin na may Diyos na nandyan lagi para sa amin, na nagmahal sa amin, nag-alay ng buhay para sa amin. Kaya po ngayong gabi kami po mag-aaral. Ikaw po, Panginoon, ang patuloy na kumausap, magpa-realize ng mga bagay-bagay, magturo. At Panginoon, kung ano man po ang makakasagabal para hindi po namin maunawaan ang salita, huwag niyo pong hayaan mangyari. Kundi, Panginoon, pagsama at karunungan ang patuloy mong ibuho sa bawat isa na nakakarinig ng mensaheng ito. Maraming salamat po. Magtagumpay ka po sa buhay at oras namin. Sa iyo po ang papuri, in Jesus' name. Amen. So Christmas. Christmas is the miraculous birth of Jesus, our Savior. First po, Jesus is our Savior. Ang sabi nga po dun sa text, sa verse 21, siya ay magsisilang ng isang batang lalaki at Jesus ang ipapangalan mo sa sanggol sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Jesus came to save and protect His people from punishment and danger. We need a Savior, and He is Jesus. His name is Jesus. Kailangan natin ng Panginoong Jesus because we can save ourselves. Sabi nga po sa Acts 4 verse 12, there is no other name under heaven given to mankind by which we must be saved. Sapagkat walang ibang pangalan sa buong daigdig na ibinigay ng Diyos sa mga tao upang tayo ay maligtas, kundi ang pangalang Panginoong Hesus lamang. Hindi natin kayang iligtas ang ating mga sarili sa kaparusahang dulot ng ating mga kasalanan. Kailangan nating maunawaan na maliligtas tayo sa pamamagitan ng pananampalataya natin sa Panginoong Hesus at hindi dahil sa ating mga pagsisikap at mabubuting gawa. Ito'y biyaya. Ito'y kaloob sa ating ng Diyos. Sabi nga rin po sa Ephesians 2 verse 8 and 9, for it is by grace you have been saved through faith, and this is not from yourselves, it is a gift of God. Dahil sa kagandahang loob ng Diyos, kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. Ito'y kaloob ng Diyos at hindi mula sa inyong mga sarili. Hindi ito bunga ng inyong mga gawa, kaya't wala maipagmamalaki ang sinuman. Kailangan pumarito ng Panginoong Hesus ating mundo sa sanlibutan para iligtas tayong mga makasalanan. Sabi po, si Kristo Jesus ay dumating sa sanlibutan upang iligtas ang makasalanan. At yan po ay nakasulat sa unang Timoteo 1 verse 15. Christ Jesus came into the world to save sinners. So paano niya tayo niligtas? Sa kanyang pagkamatay sa krus, pinasan niya ang ating mga kasalanan upang tayo'y mamatay na sa kasalanan at mamuhay ng ayon sa kalooban ng Diyos. Sa pamamagitan ng kanyang mga sugat, kayo'y pinagaling. By His wounds, you have been healed. Sabi ko sa 1 Peter 2, verse 24. Tinubos tayo ni Kristo sa pamamagitan ng kanyang dugo at pinatawad ang ating mga kasalanan. Namatay ang Panginoong Hesus sa krus upang bayaran ang ating mga kasalanan, upang sa ganoon maging kabati na tayo ng Diyos at hindi na maging kaaway at malayo sa Diyos. Ngunit, oo, namatay siya para sa atin, pero hindi siya nanatiling patay. Hindi natapos doon ang lahat sapagkat nabuhay siyang muli after 3 days.
He rose from the dead. Ang sabi po sa unang Korinto 15:4, muling nabuhay siya sa ikatlong araw. At nung pong pumunta yung mga alagad, sabi po sa Mateo 28:6, dun sa libingan, pumunta yung mga alagad, wala na siya rito sapagkat siya'y muling nabuhay gaya ng kanyang sinabi. So hindi po nanatili patay ang ating Panginoon. Pagkabat namatay siya para sa ating mga kasalanan, pero siya'y muling nabuhay, kaya tayo ay may pag-asa. Jesus is our Savior. Dumating siya sa mundong ito para lamang mailigtas tayo. Tayong mga sasampalataya sa Kanya. So paano kaya kung hindi dumating si Jesus para tayo iligtas? Kasi pwede namang hindi na lang dumating si Jesus. Libulin na lang ulit gaya ng nangyari kay Noah. At itira ang mga tutubig at kumikilala sa Diyos. Tapos yung masasama, parusahan ulit ng kamatayan, dunugin, sunugin. Ngunit hindi mahabagin, mapagmahal ng ating Panginoon. Kahit anong laki ng ating ginagawang kasalanan, at anong lalim ng sakit na ibinibigay natin sa Kanya dahil sa ating mga masasamang gawa na hindi nakakalugod sa Kanya, gusto niya pa rin tayong bigyan ng pagkakataon na hindi mapahamak at makakasama niya sa Kanyang kaharian doon sa langit sa tamang panahon. Mahal na mahal tayo ng Panginoon, na kahit hindi naman siya ang nagkasala, hindi siya ang may utang, ngunit siya ang nagbayad. Kabayarang hindi matutumbasan, sapagkat ang Kanyang dugo, ang Kanyang buhay ang naging kapalit para sa katubusan ng kasalanan ng sanglibutan. Siya ay pinahirapan, inalipusta, sinaktan at namatay. Lahat ng ito ay Kanyang tiniis para sa ikaliligtas ko at sa ikaliligtas mo. Ginawa niya ito at never siyang naningil. Never siyang nalugbat. Paano kaya kung ganito? Sinabi sa atin, namatay ako para sa iyo, dapat bigyan mo ko ng malaking porsyento. Total, puro ka trabaho ng trabaho. Di ba nga, lagi kang busy. Wala kang time sa akin Ngunit hindi siya ganito, hindi siya naningil, hindi siya nanumbat. Sapagkat hindi iyon ang nais ng Diyos sa atin. Hindi niya need ang ating money, ang ating mga achievements or anything. Ikaw ang kailangan ng Diyos. Ikaw ang kailangan ng Diyos. Ang buhay mo sa Kanya ang kailangan ng Diyos. Ngunit tandaan natin na mas higit na kailangan natin ng Panginoon. Mas higit na kailangan mo ang Panginoon sa iyong buhay. Dahil siya ang Panginoon na iyong tagapagligtas. Tandaan natin na lumilipas, nasisira, at nauubos ang mga bagay na panlupa. Ngunit hindi ang panlangit. Invest your life sa mga bagay na panlangit, hindi lamang sa mga bagay na panlupa. Sapagkat hindi lamang natatapos dito sa lupa ang lahat. Ang nais ng Diyos ay magsisi tayo sa ating mga kasalanan, tumalikod sa kasalanan, at magbalik tayo sa Diyos. Tanggapin natin ang Panginoong Jesus bilang Diyos at tagapagligtas upang hindi tayo sa kapahamakan at kapurusahan. Sapagkat tinubos na tayo doon. At para doon tayo sa piling ng Diyos, doon sa kalangitan, tayo mananahan sa takdang panahon kasama ng Diyos. Ipinanganak ang ating Panginoong Diyos with a purpose to save His people sa mga kaparusahan dahil sa kanilang mga kasalanan, sa ating mga kasalanan. Dumating ang Panginoon para iligtas tayo sa kaparusahan dahil sa mga kasalanan at kasamaan. At muling darating ang panahon ng Kapaskuhan na makapagpapaalala na may Diyos na dumating, nag-alay ng buhay para tayo iligtas. Diyos na nagmamahal sa atin na handa tayong protektahan at alay ng buhay para lamang hindi tayo mapahamak at maparusahan. Kaya kapatid, tandaan mo, mahalaga ang buhay mo sa Diyos. Dumating siya sa mundo para sa taong katulad mo, para sa mga taong katulad ko. May makapangyarihang Diyos na nagmamahal
at may pakialam sa iyo. Dumating siya para sa kaligtasan ng buhay mo. Inialay niya ang buhay niya para sa iyo. Ikaw, kanino mo naman iniaalay ang buhay mo? Sa pangalawa po, Christmas is the miraculous birth of Jesus, the fulfillment of prophecy. Ang sabi po sa verses 22 and 23, nangyari nga ang lahat ng ito upang matupad ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta, maglilihi ang isang birhen at magsisilang ng isang sanggol na lalaki. So Jesus is the long-awaited Messiah. Si Isaiah po ay may prophecy. Sabi po niya sa Isaiah 7:14, yung po yung tema natin, na mga anak ang isang lalaki. Darating ang Mesiyas na siyang magbabayad ng mga kasalanan at siyang maghahari eternally. Sabi po sa Isaiah 7:14, dahil dito si Yahweh mismo ang magbibigay sa inyo ng palatandaan, maglilihi ang isang dalaga at magsisilang ng isang sanggol na lalaki. Yan po yung prophecy at nagkatotoo po nung dumating ang ating Panginoong Jesus. Siya po yung long-awaited Messiah na hinihintay po. The promised Messiah has come true and promised deliverer. Ang matagal lang hinihintay, finally dumating na, and He is Jesus. Natupad na ang ipinangakong tagapagligtas na magliligtas sa kasalanan. Dumating na si Jesus sa mundo ang pinangakong manlubos. Ang sabi po si Jesus ay dumating sa sanlibutan upang iligtas ang mga makasalanan. Ang sinasabi po sa John 1:29, the Lamb of God who takes away the sin of the world. And He is Jesus. Siya ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Jesus is the fulfillment of prophecy. Tinutupad ng Diyos ang kanyang sinabi. Tinutupad ng Diyos ang kanyang sinabi. The long-awaited Messiah has come. God came here with us. Maaaring mukhang matagal naganap ito. Actually, it took 100 years, but it definitely happened. Sa right time, sa right location, and even sa right people, remember, God is an all-knowing God. Alam niya ang kanyang ginagawa at alam niya ang kanyang mga sinasabi. Kapag sinabi ng hari, di ba sabi, hindi nababali. At kapag sinabi ng Diyos, tiyak din ang mangyayari. God speak to Isaiah about the coming Messiah. Sa Isaiah 9:6, sabi, sapagkat isinilang isang sanggol na lalaki para sa atin, ibibigay sa kanya ang pamamahala at siya'y tatawaging kahangahangang tagapayo, makapangyarihang Diyos walang hanggang ang mga prinsipe ng kapayapaan. Natupad iyon sa pagdating ng Panginoong Jesus. Sa pinagdiriwang nating Pasko, natupad ang ipinangako, ang propesiya tungkol sa Mesiyas. Ikaw, kamusta na ang ipinangako mo? Natutupad din ba? O kanalimutan mo na? Maraming nangangako. Lord, bigyan mo lang ako ng maayos na trabaho. Promise, susunod ako sa iyo. Palagi akong magtatapat sa iyo. Tas nung meron na, naging busy na, nakalimutan na, o nilimutan na. Lord, pagalingin mo lang ako. Promise, maglilingkod ako sa iyo buong buhay ko. Tas nung gumaling na, nawala na. Tas bumalik pa sa dating buhay na mabisyo. Maraming kaya na mangako, ngunit hindi lahat kayang tumupad sa pangako. Maaaring ang pangako mo ang ibang tao ay napapako, ngunit ibang mangako ang Diyos. God is true to His promises. Sinabi ng Diyos, may Mesiyas na darating na siyang magiging manunubos. And Jesus is the fulfillment of that prophecy. Ang sabi nga po sa Joshua 21:45, tinutupad ni Yahweh ang lahat ng ipinangako niya sa sambayan ng Israel. Not one of the Lord's good promises to Israel failed. Every one was fulfilled. Ang
Sabi rin po sa awit 145:13, di ka bibiguin sa bawat pangako pagkat ang Diyos ay tapat. Remember this, mga kapatid. Our God is not a corrupt, not a deceptive God. Once na sinabi niya, ginagawa niya. Believe and have faith. Magpapasko, malaman at maalala mo na may Diyos na tunay sa kanyang mga salita at magtiwala tayo doon. Kapatid, ikaw, kamusta ang pangako mo sa Diyos? Naalala mo ba? I think it's time na tuparin mo na rin yun. And third po, Christmas is the miraculous birth of Jesus called Emmanuel. Emmanuel, which means God with us. Ito po ang sabi sa verse 23, maglilihi ang isang birhen at magsisilang ang isang sanggol na lalaki at tatawagin itong Emmanuel, ang kahulugan nito ay kasama natin ang Diyos. Sabi nga po doon sa kanta, doon sa lyrics ng kanta na title po ay Francis Heart. Sabi po doon, when your pathway grows dim and you just don't see Him, remember, you're never alone. You are not alone. Jesus is called Emmanuel, which means God with us. God is with you, God is with me, God is here with us. So nakakaramdam ka ba na nag-iisa ka? Walang makasama, walang makausap, walang nakakaintindi, walang nakakaunawa sa iyong sarili o sa iyong mga pinagdaraanan? Maraming mga tao nakakaramdam ng ganitong feeling. Ang pagiging lonely o pakiramdam na nag-iisa, walang kakampi, walang malapitan. Lalo na kung physically wala talagang makita o maramdaman. Masasabi mo, I have no one, but it's a lie. That's the thing the devil tries to get you to believe. Ngunit God wants to remind you tonight that you are not alone because God is with us. He is called Emmanuel, which means God is with us. You are not alone. God is with you. Pero hindi ko siya nakikita. He may be not visible in our eyes, but in our hearts, He's always present. Mas present pa nga siya sa mga taong physically nga nakikita natin, pero wala naman ang isipan at puso sa atin. Kasama natin ang Diyos sa pamamagitan ng Kanyang Espiritu na nananahan sa ating puso. Ito ang Espiritu Santo. Ang sabi po sa Juan 14:16-17, bago siya umalis, dadalangin ako sa Ama upang kayo'y bigyan niya ng isa pang patnubay na magiging kasama ninyong magpakailanman. Siya ang Espiritu ng katotohanan. So, hindi lahat ng nakikita lamang ang ating dapat pagkatiwalaan. Di ba nga Christians believe by faith? We know and we believe na kasama natin ang Diyos at naniniwala tayo, hindi niya tayo iniwan at iiwan. God here with us, hindi ka nag-iisa. Meron pong isang poem. Ang title po nito ay Footprints in the Sand. Ang sabi po doon, one night, a man had a dream. He dreamed he was walking along the beach with the Lord. Across the sky flashed scenes of his life. For each scene, he noticed two sets of footprints in the sand, one belonging to him and the other to the Lord. When the last scene of his life flashed before him, he looked back at the footprints in the sand. He noticed that many times across the path of his life, there was only one set of footprints. He also noticed that it happened at the very lowest and saddest time of his life. This really bothered him and he questioned the Lord about it. Lord, you said that once I decided to follow you, you'd walk with me all the way.
But I have noticed that during the most troublesome times of my life, there is only one set of footprints. I don't understand why. When I needed you most, you would leave me. The Lord replied, "My precious, precious child, I love you, and I would never leave you. During your times of trial and suffering, when you saw only one set of footprints, it was then that I carried you." Tandaan po natin that God will not abandon us. God will never leave us. I will not abandon you or leave you. Yun po ang sabi sa atin ng Diyos. God will never leave you behind, even when everyone else does. God is always be with you. Sabi nga, God never sends you into a situation alone. God goes before you. He stands before you, beside you. He walks behind you. Whatever situation you have right now, be confident because God is with you. Since beginning to end, ito po ang pinapaalala sa atin ng Diyos na siya'y lagi nating kasama. Kasi po, sabi pa lang, kapanganakan pa lang sa Mateo 1 verse 23. The virgin will conceive and give birth to a son, and they will call him Emmanuel, which means God with us. Bago pa lang siya ipanganak, itatawag pa lang sa kanya, sinasabi na sa atin na siya'y makakasama natin. Hanggang siya'y sa nagbibilin na sa kanyang mga alagad dahil siya'y pupunta na sa Ama sa langit. Ang sabi niya sa Mateo 28-20, "And surely I am with you always to the very end of the age." Ibig sabihin, beginning pa lang hanggang matatapos, hanggang pabalik na siya doon sa Ama, sinasabi niya na lagi natin siyang kasama. Ito ang lagi pinapaalam sa atin ng Diyos na siya'y kasama natin. Di man siya visible na nakikita natin na kasama, ngunit kasama pa rin natin siya. Siya ang ating great companion na hindi nangiiwan. Hindi lamang natin siya kasama kapag tayo'y punong-puno, kundi maging sa panahon na tayo'y walang-wala. Lagi siyang nasa ating tabi, lagi siyang nasa ating piling. Kahit anong season ng ating buhay, mapa-lowest man o mapa-highest. Sometimes knowing na may kasama ka is such a great comfort. Paano pa kaya kapag naunawaan at naramdaman mo na kasama mo ay ang makapangyarihang Diyos at mapamahal na Diyos na palaging handa at kaya-kaya kang unawain. Hindi ka hatulan sa halip, ikaw ay tutulungan, iko-comfort, tuturuan at itutuwid. Siya ang ating Diyos na Emmanuel na sasamahan tayo sa ating buhay. Kaya hindi ka nag-iisa. May Diyos na naghihintay sa iyo. Samahan mo rin siya. Dumulog, manalangin sa Kanya. Isama mo rin siya sa iyong buhay, sa iyong schedule, sa iyong routine, sa iyong pagkatao. Tiyak na hindi mapapasama. Hindi ka mapapasama kapag ang Diyos ang pinili mong isama sa iyong buhay. Christmas is the miraculous birth of our Savior, Jesus. Jesus is our Savior. Jesus is the fulfillment of the prophecy, the long-awaited Messiah, and Jesus called Emmanuel, the God who is always with us. God here with us, and His name is Jesus. Mapagpalang gabi po, and God bless po sa atin.